for a 400cc bike, hindi ka na madi-disappoint dito. Siyempre, pag may big bike, lalo na pag mga consider nating entry level, importante yung sounds no? Wala nang maraming sat-sat pa. Ito, pag-uusapan natin, QJ Motors SRK 400. Price at 308,000 pero wag ka. Naka-introductory price to ngayon. So makukuha mo na lang to at 278,000. Tingnan natin, ano nga ba ang meron sa motor na to? Una sa lahat, forma. Isa sa mga kinoconsider natin when buying a bike. Lalong-lalo na kung bibili ka ng big bike, dapat may angas yan. Umpisa natin dito. Sa harap mga brother, what we have is, ito na siya. Meron siyang parang black, hindi naman talaga to windshield, but it's more of an accent that's similar dun sa mga datingan ng MT series. Sa mga MT-09, MT-10, meron kasing ganyan yun. And then, kung mapapansin natin, yung headlight niya, it's circular pero flat in design. Kung mag-search kayo online, pag sinabi yung SRK 400, mapapansin nyo, iba yung headlight assembly niyan. Kasi sa ibang bansa, medyo patusok parang Z1000 or Z650 yung headlight na nasa ibang bansa. Pero, personally, I like this look better. Mas naked yung dating niya, mas premium yung style niya. Parang MV Agusta kasi yung mga ganitong datingan ng style ng headlight. And then over here, sa front fender natin, very short, very crisp, maayos. Tapos yung kulay niya, matching syempre dun sa color ng body natin. And then, pag angat naman natin dito, we have a blackened handlebar, maganda yung dating. Tapos yung pinaka-overall look na to, control panel and all, sakto lang yung kulay with the gray and black, pati yung red buttons. Kasi di ba may mga big bike na iba na naalangan ako kapag nahaluan ng dilaw. So off-color yung nakikita natin na kulay dito. So at least ito, goods yung color combination niya. Very neutral lang, very simplistic. Ang hindi ko nagustuhan dito, really, sa harap, is really the side mirror. Personally, I don't like the shape, parang teardrop na nakapatagilid. Pero on a practical note, ano siya tingnan mo, lagpas siya dito sa ating handlebar. So, in terms of riding, medyo naiilang ako sa kanya kapag sumisingit-singit sa traffic. Kasi normal yung tansyahan ko. Ito, kapag sumisingit-singit ako in Metro Manila traffic. And ang sexy sana ng bike, medyo sa akin panira lang tong side mirror. But again, this is something that you can easily replace. Pagdating naman sa side yan, makita na natin yung korte ng tangke nito. So very aggressive, pointing towards in front. Tapos may mga air cowling tayo dito. Siyempre, bukod sa looks, for aerodynamic purposes, mas maluwag na makakapastor yung air dyan, lalo na pag umahataw ka na. Okay din yung dating nito mga brother. Kung titingnan nyo, yung frame, yung part ng frame niya, kita, ayan, naka-expose siya. So, naked yung dating, even the engine right here. Maganda rin yung paint ng engine natin. So, parang bronze, brown effect, tapos napapagigiran ng black. And ito rin, ang lakas din ng dating nitong monoshock natin dito na diagonally position. So, not just your normal shocks na, kumbaga, yung ibang monoshock kasi tago, nasa gitna. Mamaya, i-update ko kayo kung kumusta yung performance ito pagdating sa suspension. And then, over here at the side, very simplistic. Kaya nasabi natin, exposed pa rin yung frame niya. Diyan, very small lang yung pillion step natin. Mamaya pag-uusapan natin gaano ko komportable yung angkasan. Nakadagdag din siyempre sa forma niya yung kanyang underbelly exhaust. So, it doesn't get in the way of the style. Nakatago, very discreet, pero lakas ng dating. So, kumbaga, kitang-kita mo yung forma ng motor dito. And then over here at the rear, I like the tire hugger part na parang floating siya dito. Tapos yung signal lights na winker lights nandito na sa tire hugger. So, kumbaga, pagdating dito, it doesn't get in the way of the design. Ang linis, no? Ngayon, papakita ko na sa inyo yung brake light real quick. Yan. Ito yung tail lights natin. So, kung titingnan mo, parang very modern, maangas yung dating. But for me, in terms of practicality, ito kasing part na to, kung ikaw ay yung sasakyan sa likod, hindi mo na masyadong kita to So this would have been better if etong part na to siguro mas malapad yung pinaka-taillight niya dito for visibility. Kasi ito yung pahaba, yung pababa na nito. Maganda siya, pero yun nga, hindi na siya masyadong kita kung may sumusunod sa inyo sasakyan. But overall, sexy tong bike na to. Kumbaga,
It's a naked bike, very sporty pagdating dun sa datingan niya. And maangas yung feel. At syempre, kapag maangas ang itsura ng motor, tanong natin, maangas nga rin ba ang performance ng makina? This motorcycle has 400cc V-twin 8-valve liquid-cooled engine with a 6-speed gearbox. Pagdating naman sa power profile na to, it can generate 40.5 horsepower at 9,000 RPM at 37 Newton meters of torque naman at 7,500 RPM. Pagdating dun sa practical riding naman natin, pagdating sa makina nito ni SRK 400, nagulat ako kasi for a 400cc engine, ang ganda ng delivery ng power. Very smooth transitioning, up gearing 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kumbaga, in such a small frame, mararamdaman mo yung power delivery ng bike na to. Siguro, ang medyo opportunity that I feel or I saw when riding this bike is pagdating sa around 7,000 RPM, medyo mararamdaman mo yung kanyang vibration sa handlebar. Sa seats, hindi ko na masyadong naramdaman. So, they did a good job in terms of padding this one. Pero sa handlebar, mas ramdam ko. Hindi naman to the point that it would bother you. Yung vibrations na yun, it's still something that you can go for a long ride with. Pero yun lang, kumbaga huwag kang magugulat kapag meron kang minimal vibrations. Ngayon, pagdating naman sa speed, also surprisingly maganda yung speed delivery ng bike na to. Kung nanonood ka ng Motor ni Juan, this is not a channel kung saan sinasagad natin ng top speed. Lalong-lalo na sa public roads tayo nagtetest ng mga bike. But in terms of speed and acceleration delivery, for a 400cc bike, hindi ka na madi-disappoint dito. So bukod sa long ride, yung engine nito, dahil malambot lang yung clutch niya, this is not something na maaasiwa ka gamitin when you are doing your city commute, papasok ka ng trabaho, driving within the metro, kasi komportable lang yung clutch niya. Overall, very good engine profile, may minimal vibrations lang, pero something that can be tolerated. Siyempre, pag may big bike, lalo na pag mga consider nating entry level, importante yung sounds no? Ito, V-twin engine, pakinggan natin yung sounds niya. Grabe no, yung tunog niya parang hindi 400cc. So yun yung advantage. Very solid, very crisp, very bassy yung tunog nitong motor na to. Especially siguro kung papalitan mo ng muffler to, that will be your option. Pero yung sa stock muffler niya, kung ayaw naman ng masyadong bulahaw, okay na rin, no? Maporma na rin yung sounds niya. Pagdating sa brakes, tingnan natin. First off, adjustable yung lever na ito mga brother. So it has 4 levels, so something na makakadagdag sa comfort mo. Pero kung titingnan natin yung brake specs mismo, in front, what we have is dual disc brake. ABS channel din yan. So, ang napansin ko when using the front brakes natin, hindi siya kakagat-kagad. So, it can be an advantage, it can be a disadvantage depending on the style of the rider. Dahil yung iba, gusto pag nagpreno kagat-kagad. Ito, merong medyo may konti pang, parang you have half an inch or less, or maybe a quarter of an inch, press more para talagang maramdaman mo yung pagkagat nung front brake na to. And then, pagdating naman sa likod, what we have is single disc brake yan. Single calipers na rin yan mga brother. Dumi, no? Pinagagamit ko kasi talaga ito. So, the rear brake is perfectly fine, especially when you're talking about the brake response, okay siya. When both ABS channel or when both ABS capabilities are activated, smooth siya. Hindi siya yung parang alangan yung pag-control sa kanya ng brakes. So, brakes plus point para dito sa motor na to. Pagdating naman sa suspension, what we have in front is upside down fork na. Ayan, makikita natin yung bulk of the pressure will be over here. Tapos dito na yung mas manipis na part ng suspension natin. So, very good. Ang experience ko dito, very good for cornering. Hindi ramdam yung mga impact pagdating sa suspension. And bago ko ituloy yung suspension feedback, sama na natin itong rear suspension natin, which obviously looks very good. And sabi ko nga sa inyo kanina, medyo surprising na wala to sa gitna. So I was curious nung minamaneho ko to kung kumusta nga ba or ano nga ba yung epekto nito when we're cornering at saka pag sinasabak natin sa mga uneven roads. So surprisingly, ang ganda ng play ng suspension na to. For a naked sport bike, I was expecting this type of suspension to be a little tougher or stiffer. Pero surprisingly, maganda yung play. Again, it may be because of my weight.
For the record, I'm 215 pounds. Pero the manner in which the play is distributed, kasi nakakabit itong suspension natin sa frame, and then another one right here, tapos tuloy-tuloy na yan hanggang doon. So, kumbaga, hindi ka mag-aalangan mag-cornering at saka isabak to sa mga uneven roads dahil nasa isang side yung suspension niya. Maganda yung play ng suspension na to. Sakto yung rebound, sakto yung damp and all. So, ganda. Very impressed for a naked sport bike. Very impressed pagdating doon sa suspension niya. Pagdating naman sa gulong mga brother, para malaman natin yung performance talaga. First off, branded na yung mga gulong nito. Maxxis tires na. What we have in front is 150 70 by 17 at sa likod naman is 150 60 by 17. So, I did not have any episodes kung saan nadulas ako o parang medyo madudulas or naalangan. I actually tested this pagdating sa mga lubak sa Bulacan at yung mga basang kalye, lalong-lalo na nung mga nakaraan na nag-uulan, hinataw na rin natin to sa expressway even on national roads. So, kung susumahin natin in terms of agility, madali yung controls na ito, madali yung, kumbaga maganda yung traction, yung kapit ng tires na ito. When you put together the performance of the tires and the suspension, sama na yung sa riding comfort niya, it will not be as agile as its competitors, pero it's close to it. In terms of, agility, pagsingit sa mga traffic and all, hindi ito yung pinaka-agile na motor, but, definitely very serviceable if you're going for city drive and you're on your occasional long drive. Features naman tayo mga brother. Oh, di ba? Nahagyaw talaga ako sa mga susing na ito. Yung parang SUV, di ba? Pero, dito talaga yan. Yan yung susi ng ating SRK 400. So, what we have is TFT display. Nakikita niyo naman, color, di ba? So, some of the basic information that we can see. Siyempre, nandyan yung temperature natin, oil gauge, speedometer. Ito, very useful to para sa mga beginner riders. Yung ating gear indicator. Tapos nakikita na rin natin dito yung ating mga trip meters. So, this motorcycle, we've been riding for almost 2,500 kilometers. At napapansin nyo ba? Ayan, meron siyang Bluetooth icon doon dahil this motorcycle can be connected to your phones gamit ang Bluetooth. So, activate nyo lang yan, just connect and then just pair. Ang mangyayari na to is when someone is calling, makikita nyo na lang may notification dito na may tumatawag sa inyo. So, halimbawa yan, kapag ako ay nahanap na ng aking asawa, di ba? May kita nyo na may tumatawag sa akin. So, just a notification, it's not something na mapapress ko or ma-answer ko. At least you would know na may notification sa'yo. Just one of the features pagdating dun sa ating Bluetooth connectivity. Pagdating naman dun sa ating TFT display, this is something, yan, marami siyang mga settings, pero papakita ko lang sa inyo yung ating interface options. So, meron tayong, ayan, pwede tayong yung dark mode or pwede naman yung reverse, yung puti yung background natin, or pwede rin namang auto. Yung auto, ito naman yung kapag maliwanag yung paligid natin, then the background of the TFT display will turn white. At kapag padilim na, para hindi ka naman masisigaw habang nag-ride ka, ma-detect niya yun at yung background naman natin will turn into black. So, bukod doon, actually, apart from the TFT display, it doesn't have any fancy features or fancy high-tech function that it can brag about. Maybe sa price point na rin, pwede na rin, ano? Madadagdag ko na lang, sa tangke nito, meron tayong 13.5 liters worth of fuel tank capacity. Sa pag-ride ko nito, kadalasan walwalan, I'm getting about 23 to 24 kilometers per liter dun sa ating fuel consumption. Okay lang sa akin sana na wala ng Bluetooth connectivity, but maybe a USB charging port will do, pero sa motor na to, wala akong nakita, unless sobrang nakatago siya, wala akong nakikita ng USB charging port. So I think that's more important for me versus the Bluetooth connectivity. So it is what it is. Very basic lang naman pagdating sa features itong motor na to. Okay mga brother, riding position naman tayo, and I'm sure curious kayo kung gaano kataas tong bike na to. So you may use me as a reference. I am 5'10" in height, at kapag sinakyan ko tong motor na to, makikita nyo, lapat na lapat yung pa ako sa ground. So, even shorter in height, kayang-kaya to. And you can also consider this as a beginner bike dun sa mga hindi masyadong katangkaran or yung gusto naman na abot talaga nila yung lalo na big bike, first time mag-big bike. Okay din naman in terms of seat height tong motor na to. So, in terms of cushion, actually,
Malambot yung gitnang part ng upuan na to. Pero pag nag-move ka na lang ng banda dito pa sa dulo niya, yun, medyo mas matigas na. So, you would have to be conscious about it. Ito, lalo na yung may corners kasi dito eh. Yung shape, yung contour ng upuan niya, doon medyo matigas. Pero yung sa pinakagitna, malambot at komportable. It has wide enough handlebar. Hindi ka naman masyadong upright. So, medyo a little aggressive. Konting-konti lang naman. Pero kumpara sa mga naked sport bike na meron tayo, mas komportable na to. Standard riding position, yung paa natin, ito. So, basic lang naman. Tapos, kita ko yung TFT display natin, all the information, and then the shape of the tank fits very well dun sa pag nag-grab na tayo. Yan, pag nag-tank grip na tayo, so okay yung position niya. Siguro, comfort-wise, you can go for longer rides pagdating dito sa motor na to. Ang masasabi ko na lang siguro dito na opportunity is ito. Kapag binababa ko yung paa ko, usually kapag nata-traffic ako, lagi akong sumasabit sa foot peg ko dito sa baba. So, it's a little longer. Hindi ko alam kung sa position ba or what. Pero, yan, lagi ko nararamdaman. So, tumatama siya sa binti ko. Kapag ano lang naman, kapag binababa ko yung paa ko sa traffic. So, that is something na kailangan makasanayan mo. Kasi ako, nung di pa ako sanay, medyo nababother ako sa kanya. At napansin ko lang sa kanya din, mga brother, may kabigatan siya. So, in terms of agility, kung hindi ka masyadong expert sa motor, baka mabigla ka. Pero, manageable. Kung ikukumpara natin sa mga ibang contemporaries at competition nito, this is heavier by about 15 to 20 kilograms. So, that's something that you may want to take into consideration. Ang advantage naman nun, mas stable siya. High speeds, highway, kasi mas mabigat siya. Pero in terms of, maneuvering and all, at kung yung support mo, pagdating sa pagsuporta sa motor na to, yun, consider mo rin yan. At saka isa pa, kung titingnan nyo, yung ating pillion seat, actually, mahirap mag-angkas dito. It's not going to be safe dahil unang-una, sobrang liit ng angkasan niya. At wala rin siyang grab bar na pwedeng kapitan. So, sa'yo talaga kakapit yung angkas mo. Siguraduhin mong legal yung angkas mo kung mag-aangkas ka dito. Kung di yari ka talaga, kasi sa'yo yakap yan eh. Pero, in terms of baggage naman, if you are someone who likes to use yung mga motorcycle bags na ina-attach sa tail, medyo maliit lang to. So, be sure na you can safely secure and harness yung bag mo. Otherwise, wala, backpack gaming ka talaga. So, yun yung nakikita kong opportunity pagdating sa motor na to. Kasi in terms of comfort, okay din naman siya itong motor na to eh. Ano sa tingin nyo mga brother? Sa 278,000 pesos, sulit nga ba ang motor na to para sa'yo? Again, pwede natin pag-usapan yan. I-comment mo lang. And para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin. Katulad ng TikTok, YouTube, Instagram, and Facebook. To your next video mga brother. Salute! Curious kayo sa... Curious kayo sa riding post eh? Curious na... Uy! Uy! Wait ko na nga. 1, 2, 3.